Dalawa po ang patay matapos pagbabarili ng riding in tandem ang isang sasakyan sa Quezon City. Nasa pool nga sa video ang walang habas na pamamaril. Agad din namang tumakas ang mga sospek. Ayon sa QCPD, 12 basyo ng balang natagpuan sa crime scene. Palaisipan ang pagkakakilanlan ng mga salarin at kung ano ang motibo sa pamamaril. Nagsasagawa pa rin po ng hot pursuit operation laban sa mga sospek. Arestado naman ang isang lalaking nagpanggap na lotto winner para makuha ang 172 million pesos na jackpot dyan po sa Mandaluyong. Ipinakita ng lalaki ang kanya umano'y winning ticket. Pero napansin ng staff ng PCSO na may tampering o kaya'y dinoktor ang isa sa mga numero. Lumabas din sa verification na na-claim ng jackpot sa 649 Lotto noong April 7 na kukuhanin dapat ng suspect. Umamin naman ng suspect na may nagbenta sa kanya ng ticket sa halagang 10,000 pesos. Mahaharap po siya sa reklamong falsification of public document. Ang babala ng PCSO, may mga paraan sila para maberipika kung peke o hindi ang ticket. Kabilang po dyan ang serial number na nakakabit sa mga tickets. Halos 3 linggo na nga pong nasusunog ang Navotas landfill. Nasa 90% ng 44 na hektaryang landfill ang nasusunog pa rin hanggang sa ngayon. Gumamit na po ng heavy equipment ang mga otoridad para tambakan ng lupa ang nasusunog na landfill. Hindi raw kasi basta maapula ang apoy sa pagbubuhos ng tubig. Ayon po sa Environmental Management Bureau ng DENR, bumalik na po sa good to moderate ang air quality sa malaking bahagi po yan ng Metro Manila. Paglilinaw naman ng ahensya, hindi lang dapat isisi sa Navotas Sanitary Landfill ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Kabilang daw sa nakakaapekto dyan ang mainit na panahon at usok mula sa mga sasakyan. Sa iba pang balita, sumuko po sa pulisya ang isang protection agent na nag-viral dahil po sa pagdadala o pagbunot ng baril dyan po yan sa Makati. Voluntaryo niyang isinuko ang kanyang 45 caliber na baril at nagsumite ng kanyang salaysay. Nangyari nga pong insidente matapos ang sunod-sunod na banggaan ng mga sasakyan mula Taguig hanggang sa Makati. Nakita sa video ang lalaki na humawak ng baril habang may nangyayaring gulo sa kalsada. Ayon sa pulisya, hindi siya naka-assign sa anumang protection detail noong oras na yun. Pinagdiin ng PNP na ang baril ay para sa proteksyon at hindi para sa pananakot. Posible itong maharap sa kasong alarm and scandal at pagbawi ng kaniyang lisensya. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid.